Amen. Isang pinagpalang umaga po, mga kabayaya. How are you today? All is well. Tayo po ang kabayaya ng ilang tao. Buwan ka na po. Sa ating mga kapatid. Hallelujah. The Bible says in 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Amen. We claim it and we declare it in our lives. Thank you, Jesus. Tayo na po ba ay handa magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Give Him a clap of praise. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Jesus. Thank you, Jesus, for your grace. Hallelujah. We worship you, O God. Thank you, Jesus, for this day. Hallelujah. We worship you, O God. Thank you, Lord. Come on, church. Let's worship our Lord. Let's sing with all our heart. We declare and claim it. He is so powerful in our lives. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, church. Let's worship Him. Yes, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. We worship you. Yes, Lord.
the Lord. Hallelujah, we declare Him na kayo po ang gumagawa ng paraan sa aming buhay. Hallelujah. Amen. Aming dahilan na aming Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Lord, we pray in Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Sound check. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. How are you today? All is well. All is well. Batiin po natin ang bawat isa ng 2 thumbs up. You are Charito. Blessed and highly favored by God in Christ. Let's give God our best clap of praise. So again, Charito Day mga kabiyaya. And definitely, we are still on our series. Your next season is coming. Your next season is coming, and we are on part 8. And for the part 8, we will continue the story of Joseph. I hope, mga kabiyaya, may assignment kayo last week, tama? Kung hindi lang nakaalala kasi ang hila ng message. But I hope nabasa niyo po yung Genesis 37 to 50. Why? Because that is the story of Joseph. Para relate po kayo sa ating talakayan for this morning. So before we continue the story of this man, let's start our discussion with a word of prayer. Let us pray. Panginoon, dakilang Diyos, maraming salamat sa papuri at pagsamba ng iyong mga anak. Tunay nga, Panginoon, ikaw ay nasa kalagitnaan namin. Salamat, Panginoon, dahil may Diyos kami na sinasamba at ang Diyos na ito ay buhay. Ang Diyos na ito ay nagliligtas. Ang Diyos na ito ay nagpapagaling. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang daan sa mga landasin namin na tinabaga wala ng pag-asa. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang liwanag sa dilim. Tunay nga, Panginoon, na salamat, ikaw ay gumagawa kahit hindi namin nakikita, hindi namin nararamdaman. Hindi ka tumitigil dahil meron kang itinakdang plano, itinakdang yugto para sa atin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Ikaw ay maparangalan, ang kabutihan mo ay maparangalan, at tunay na mapagpala ang bawat isa ng iyong salita. Sa pangalan ng Jesus. Amen. 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 Apakan po natin ang ating Panginoon. So, 3 things when grace finds you from the story of Joseph. And we discussed the first 2. So, number 1, pakibasa po ng lahat. Grace finds you in the giving. And number 2, Grace finds you in the process. okay. Number 1, ang biyaya ng Diyos ay hinahanap tayo.
o natatagpuan tayo kahit tayo ay nasa hukay ng mga buhay. Meron po ba kayong pinagdadaan ng mga hukay? Yes, hukay pinansyal, relationship, sa trabaho. So, iba't ibang hukay ng buhay ang ating kinakaharap. And you know what? Dumadaan ka man dyan, nasa loob ka man ng hukay na yan, huwag kang mag-alala sapagkat kinakatagpo ka dyan ng Diyos at iaangat ka dyan ng Diyos. Amen? Number 2, grace stays with you in the process. Kahit matagal yung proseso, kahit matagal yung pag-aantay, tatandaan mo, hindi tayo iiwanan ng biyaya ng Diyos sa proseso. Amen? Minsan mahirap talagang maghintay. Hindi tayo, ngayon sa panahon natin, hindi na tayo sanay maghintay. Marami ng instant. Okay? Pero tinuturuan tayo ng Biblia huminay-hinay. Sapagkat ang mga bagay na magaganda ay nangyayari sa tama nitong kapanahunan. So, yan ang unang dalawang puntos. And number 3, pakibasa ng lahat. Grace positions you for a deliberate season. Grace positions you for a deliberate season. Ang biyaya ng Diyos ang naglalagay sa iyo sa tamang kapanahunan. Tatandaan, tamang kapanahunan. Hindi tsamba, hindi nagkataon lang. Kapag sinabi kong deliberate means sinadya. Deliberate means plinano. Bakit? Kasi planado ng Diyos ang pagpapala mo. Amen? Planado ng Diyos ang pagpapala mo. Nakaplano sa istorya mo ang magandang kinabukasan dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Kaya sabihin mo, grace positions me for a deliberate season. Grace positions me for a deliberate season. Yes, you are. So, I hope binasa nyo para makarelate kayo. So, Genesis 40, ano bang nangyari dito? Ano yung last scene na iniwan natin from last week? Si Jose po ay nakulong. Bakit siya nakulong? Kasi sa bahay ng Potiphar, siya ay pinagbintangan, maling akusasyon. Ngayon, nasa loob na ng bilangguan si Jose. At sa bilangguan, ano yung makikita mo natin doon? Pinagpala pa rin siya ng Diyos. Bakit siya pinagpala ng Diyos? Kasi kasama niya ang Diyos. For the simple reason, hindi dahil magaling siya, hindi dahil matalino siya, hindi dahil masipag siya. Kaya siya pinaunlad ng Diyos ay dahil kasama niya ang Diyos. Tatanungin ko kayo, kasama niyo ba ang Diyos? Amen! Kung kasama niyo ang Diyos, pinagpala kayo. Amen? Amen. So, nung makulong si Jose sa bilangguan ng mga hari, kung siya ay pinakulong ng Potiphar, pinagpala si Jose at nakita ng bantay bilanggo na pinagpala ang lalaki ito. Kaya, pinagkatiwala sa kanyang iba pang mga bilanggo. So, biruin niyo yun, nakabilanggo siya, pero sa kanya pinagkatiwala yung mga iba pang nakabilanggo. So, that is something. May something siya. At ano yung something na meron siya? So, meron sa kanyang presensya ng Diyos. Kaya may something ka. Amen? Hindi bad something. Definitely, ang meron ka ay presensya ng Diyos. So, nung makulong si Jose sa bilangguan, meron ding dalawang taong nakulong. Yun po yung cupbearer saka yung baker ng paraon. Cupbearer at yung baker, panadero na paraon. Kaya nagkasama-sama sila sa bilangguan. Isang araw, parehas na gumising yung dalawa mula sa panaginip na masama. Sila'y nagugulungihanan. Ano yung sabihin kaya ng panaginip ko? Kaya nagising sila, balisa sila. Napansin iyon ni Jose. Kaya nagtanong si Jose, ano nangyari? Bakit hindi maipintangin yung mga mukha? Unang nag-share yung cupbearer. Ang sabi nung katiwala ng kopa ng hari, yung Tagalog, ang haba. Yun yung unang nagbahagi yung katiwala ng kopa ng hari. Meron daw isang puno ng ubas sa harapan ng cupbearer. At yung puno ng ubas na yun, merong 3 sanga. Sumipol yung dahon nung puno ng ubas
namulaklak at nagkaroon ng ubas, huminom. Ang ginawa ng cupbearer ay nasa kanya yung kopa ng Faraon, kinuha niya yung mga ubas, pinagay niya yung mga ubas, nilagay sa kopa ng Faraon, at ibinigay sa Faraon. So in short, binigay niya yung kopa na meron ng laman na alak doon sa Faraon. Nung narinig ito ni Jose, ang sabi ni Jose, ito ang kahulugan ng iyong panaginip. Ang tatlong sanga ay nangangahulugang tatlong, grabe talagang nagbasa, tatlong araw. Sa loob ng tatlong araw, itataas ng Faraon ang iyong ulo at ibabalik ka niya sa katungkulan. At ibibigay mo ang kopa ni Faraon sa kanyang kamay, gaya ng karaniwang mo ginagawa. At ikay pagpatuloy na magiging katiwala ng kopa ng Faraon. Pagkatapos banggitin ni Jose yung kahulugan ng panaginip ng cupbearer, mahigpit yung bilin niya. Ang sabi niya, pakiusap, kapag malaya ka na, huwag mo akong makalimutan. Alalahanin mo na nandirito ako at ipakiusap mo, makalaya ako, sapagkat wala talaga akong kasalanan kung bakit ako nandirito. Ngayon, narinig ng panadero, wow, sounds good. Yung kahulugan ng panaginip niya, i-share ko din yung panaginip ko. Kaya, ibinahagi ng panadero yung panaginip niya, meron daw 3 kain ng maputing tinapay sa ibabaw ng ulo ng panadero. At sa ibabaw ng kain na iyon ay nandoon lahat ng kinakain ng Faraon. Kaso, dumating yung mga ibon at hinain yung mga nasa pagkain nasa ulo niya. Ang sabi ni Jose, ito ang mahulugan. Yung 3 kain, ang ibig sabihin nito, 3 araw din. At sa loob ng 3 araw, itataas ng Faraon ang iyong ulo at ibibitin ka sa isang punong kahoy at kakainin ng mga ibon ang iyong laman. Dumating ang 3 araw, birthday ng Faraon. Kaya nagkaroon ng handaan para sa mga servants ng Faraon. At pinatawag yung 2. Ibinalik sa serbisyo yung cupbearer, pero ipinabitin ng Faraon yung panadero, tulad din ng kahulugang sinabi ni Jose. Pero alam niyo yung pinaka-nakakalungkot na parte para kay Jose? The sad part is, the cupbearer totally forgets Joseph. Kung iisipin natin, imposible, tama. Sa oras na ikaw ay gulong-gulo, balisa, makakalimutan mo ba yung taong tumulong sa'yo? Makakalimutan mo ba yung taong nagpagaan ng kalooban mo? Hindi. But God allows it because God is up to something good. So 2 years had passed, nakakulong pa rin si Jose. At ngayon, ang Faraon ang nanaginip. Genesis 41. I hope you know the story dahil kilala po itong story at ito sa buhay ni Jose. So ano ang panaginip ng Faraon? Isang araw na naginip ang Faraon, meron pong umahon. May umahon sa ilog na 7. Pag sinabing 7, 7. 7 bakang magaganda at matataba ang anyo. Kumakain sila sa damuhan. Pagkatapos nito, meron ding lumitaw na 7 mga baka, pero mga pangit at mga payat. Nagsihinto sa tabi ng mga unang baka, yung mga payat na baka, at ang 7 magagandang baka at matataba ay kinain ng mga payat na baka. So again, yung 7 makatabang baka, in short, kinain ng 7 payat na baka. Pero kahit kinain na ng mga payat na baka yung matataba, tila walang nangyari. Hindi man lang lumobo yung tiyan. So parang wala lang. Kinain lang nila, wala pa rin nangyari. Ngayon, natulog siya ulit at nagkaroon siya ng ikalawang panaginip. Merong iisang tangkay ay umusbong ang 7 uhan, mabibintog at malulusog. Pagkatapos nito, meron ulit 7 uhay na payat at tuyot. Tinuyot ng hangin silangan.
tumubong kasunod no magagandang uhay. Ang nangyari, yung payat na uhay, nilamon yung matatabang uhay. At para din walang nangyari, payat pa rin sila. Nagising ang paraon at balisa din siya sa panaginip. Ngayon, ang ginawa ng paraon, pinatawag niya lahat ng salamangkero, lahat ng pantas sa Ehipto, ngunit walang nagpaliwanag o walang nakapagpaliwanag ng kanyang panaginip. And in that moment, the cupbearer remembered Joseph. Pero in 2 years, nakalimutan niya na wala sa alaala niya ang isang Joseph. Kaya sabi ng cupbearer, sa araw na ito, naalala ko ang aking pagkakasala. Sinabi, nagalit ang paraon, walang makapag-interpret ng kanyang panaginip. Ngayon, sinabi ng cupbearer, meron po isang lalaki. Isa po siyang Hebreo na nasa bilangguan. Sinabi po namin sa kanya, ako sa kayong panadero ninyo noon, yung panaginip namin at tama ang kanyang pakahulugan. Kaya ang ginawa ng paraon, ipinatawag si Jose at bago pumarap si Jose, nagpaahit, nagpalit ng damit. At ngayon, sinabi ng paraon yung kanyang panaginip kay Jose. Ang sabi ng paraon, ako'y nanaginip, walang makapagpaliwanag. Nabalitaan ko na pagkarinig mo ng isang panaginip ay napapaliwanag mo. Sumagot si Jose. At sininyo ang sagot. Ang sabi ni Jose, hindi ako, ang Diyos ang sasagot sa kapayapaan ng paraon. Kaya sinabi ng paraon yung kanyang panaginip. Sinabi ng paraon, ang sabi ni Jose, pagkatapos marinig yung panaginip, ang panaginip po ninyo ay iisa lamang ang kahulugan. Ipinakita ng Diyos sa paraon ang malapit na mangyari. Yung 7 malulusog na baka ay 7 taon. At yung 7 mabibintog na uhaw ay 7 taon din. Ito ay iisang panaginip. At ang 7 payat na baka at ang 7 payat na uhay ay 7 taon ng tagutong. Kasi yung matataba, 7 taon ng kasaganahan. Yung sumunod na mga payat at pangit, 7 taon ng tagutong. Ito ang sinasabi ko sa paraon. Malapit ng gawin ng Diyos ito. At kaya 2 beses yung panaginip ay sapagkat mangyayari na ito malapit na. Pagkatapos nun, ang sabi ni Jose, yung kasaganahang nangyayari 7 years, makakalimutan yon dahil sa tindi ng tagutong na darating pagkatapos. Kaya ang sabi ni Jose, ngayon, ay maghanap kayo paraon ng isang matalinong at pantas at siya ang pamahalain sa lupain ng Ehipto. Gawin ng paraon na maglagay ng tagapamahala sa lupain, kunin ang 5 bahagi ng bunga ng lupain sa loob ng 7 taong kasaganaan. Pipunin nilang lahat ang mga pagkain nitong dumarating sa masagalang taon, ikamalig ang trigo, at bilang pagkain ng bayan para may maitabi. Kaya ano nangyari? Nagustuhan ng paraon yung suggestion ni Jose. Kaya sabi ni paraon, nag-isip-isip siya. At humarap siya sa mga salamangkero, pantas, lahat ng nasa loob ng palasyo. Ang sabi niya, makakakita kaya tayo ng isang taong kagaya nito na kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. See? Doon sa bahay ng Potiphar, sino ang nakakita may something kay Jose? Ang Potiphar. Believer, unbeliever. Unbeliever, yet alam niya kasama ni Jose ang Diyos. Ngayon, ang pinuno ng lupain ng Ehipto mismo ang nakakita. Si Jose ay kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. See? Makikita ng mga tao sino ang Diyos mo. Kaya umalos ka. Tingnan mo nga yung katabi mo kung alos. Alos.
nakita po yan, kaya umayos-ayos tayo. Kaya ano nangyari? Nagustuhan ng Paraon. Ang sabi niya, makakakita pa ba tayo ng kataong kagaya nito na kinakasihan ng Espiritu ng Diyos? Ang sabi ng Paraon, yamang itinuro sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. Wala nang matalino o pamintas na kagaya mo. Kaya ikaw ang ilalagay ko sa pwesto. See? Ikaw ang magiging pinuno sa aking bahay. Ayon sa iyong salita, susunod ang buong bayan. Biruin isang Hebreo mamumuno sa mga Ehipsyo. See? Only God can do that. Amen? Only God can do that. Tanging tungkol lamang sa pagkahari, magiging mataas ako kaysa sa iyo. So Joseph became the second in command in Egypt. And that is amazing. Amen? Ang sabi po, Genesis 41:41, sinabi ng Paraon kay Jose, ikaw ay inatasan ko upang mamahala sa buong lupain ng Ehipto. Inalis ng Paraon sa kanyang kamay ang kanyang singsing. Inilagay ito sa kamay ni Jose. Sinuotan siya ng pinong lino at inilagay ang isang kwintas na ginto sa kanyang leeg. Ano pang pinagawa? Pinasakay siya sa karwahe para ipakilala ito yung ikalawang pinakamataas na pinuno sa lupain ng Ehipto. Sumisigaw sila, lumuhod kayo. Gayoy inilagay siya bilang puno sa buong lupain ng Ehipto. Ang sabi ng Paraon, ako ang Paraon, at kung walang pagsang-ayon mula kay Jose, ay hindi magtataas ang sino mang tao ng kanyang kamay o paa sa buong lupain ng Ehipto. Mga kapatid, noong tanggalin ng Paraon ang kanyang singsing at ilagay ito sa kamay ni Jose, suotan siya ng pinulutino at ilagay sa kanyang leeg ang kwintas na ginto. Ang mahabang paglalakbay ni Jose mula sa hukay, mula sa bilangguan, ay nakarating sa itinakdang dakilang sandali ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ano ang background niya? Ano ang nasa curriculum vitae ni Jose? Pit, prison, and yet, ano yung position niya? Second in command. Governor of the land of Egypt. That's how amazing the grace of God is. Amen? Palagahan natin ang Panginoon. Kaya kapag itinakda ka ng Diyos sa napakagandang yugto ng iyong buhay, anuman ang nakaraan, anuman ang nangyari, ikaw ay pinosisyon, ikaw ay pinagpala. Amen? Amen. Now, Joseph is in charge of all the land of Egypt. Tatanungin ko kayo, nakakamangha ba? Yes. Amazing? Yes. Yes, from pit to prison to God-appointed high point. Tama? Biruin mo isang Hebreo, pamamahalaan mo ang lahat ng mga taga-Ehipto. That is something. And only the grace of God can do that. Kapag ang iyong panga ay nalalaglag, ang iyong panga ay lumuluwa, or rather, ang iyong mata ay lumuluwa, namamangha ka, at alam mong hindi ikaw yun, walang iba kundi ang biyaya ng Diyos niyo. Amen? If it amazes you and you know it is not you, it is grace. Ang hindi kayang gawin ng tao, biyaya ng Diyos ang makakagawa. Grace positions you for a deliberate season by transforming your pain into preparation. Marahil you are experiencing pain right now. And maybe you are disappointed right now. Maybe you are frustrated, disheartened, or in doubt. Never give up. Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, never give up. Never give up. Never give up. Why? Why? Bakit sa mga pagkakataon ito hindi ka dapat sumuko? Because God is propelling you into your deliberate season. Yung mga sakit,
hirap pighati na dinadanas mo ngayon ay paghahanda sa iyong pagkatao dahil kailangan iyan sa itinakda mo panahon. Sa kaso po ni Jose, yung bawat pagsubok, yung maling akusasyon, yung pagkalimot, yung taon sa bilangguan, anong ginawa ng mga ito sa kanya? Ang ginawa nito sa kanya, hinasa yung kanyang pagkatao. Tama? Pinino yung kanyang kakayahan. At ito yung pagkakataon na pinalalim ng Diyos ang pagtitiwala ni Jose sa kanya. Mga kabiyaya, may pagkakataon talaga na hinahayaan ng Diyos na dumaan tayo sa siphayo at pighati ng buhay upang mas maipakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. That is the truth. Kung namadaan ka sa mahihirap na sandali ng iyong buhay, the truth is it's okay. Why? Kasi nagpapakilala ang Diyos sa iyo. Ipinapakilala ng Diyos yung sarili niya at ipinapakita niya yung lakas ng biyaya niya sa buhay mo. You will never see the power and the generosity of God if the sky is always clear. Tama? Hindi mo makikita yung kapangyarihan ng Diyos kung paano siya magprotekta. Kung laging maganda ang halagaan. It is in the storm, in the discomfort, in the trials, you will see the greatness of the God of Jacob. He is the God who provides. He is the God who heals. He is the God who protects. He is the God who cares. And He cares for you. Remember this, that there are times God will deliver you from the fire. May mga pagkakataon, aalisin ka ng Diyos sa mga apoy ng buhay. But actually, many times, He will make you fireproof. Kaya kailangan mong dumaan sa apoy. At ang ginto, kapag dumadaan sa apoy, paglabas, mas maganda, mas matinang. Ganun ka din. Kaya huwag kang susuko sa mga apoy ng buhay. Hindi ka masusunod. Lalabas ka, mas maganda, mas pinagpala, at mas masaya kaysa. Amen? Amen. Stronger than before. Very ready for your deliberate season. Kasi po ang deliberate season, yes, maganda siya. Pero yung season na yan, mas mabigat yan. Hindi pwedeng magaan ka na. Kailangan mas malalim ka kapag ikaw ay inilagay sa luto. Nung dumating ang tagtuyot, ang Ehipto at ang mga katabing bayan ay lumapit kay Jose. At si Jose, gamit ang karunungang mula sa biyaya, ay hindi po nagkait ng tulong. His past did not make him bitter, but better. Ready to help and show gentleness, even the world was brutal and harsh to him. Genesis 41:57. Bukod dito, lahat ng mga taga-ibang lupain ay dumating upang bumili ng trigo kanino? Kay Jose. Sapagkat matindi ang taggutom sa buong daigdig. Sa English po yan, all the world bought rice to Joseph. Ngayon, sa deliberate season ni Jose, tinitingala siya. Hindi lang ng buong Ehipto, pero ng mga ibang lupain. Now, Joseph's promotion was never self-made. It was grace-made. Sabihin nyo nga, grace-made. Grace-made. Maraming kwento ang maririnig ninyo. That man is a self-made man. Hindi ko gusto yung mga ganong istorya. Because there's a better story to tell, and that man is a grace-made man. Dahil sumahin total mo man lahat, kung wala ang biyaya ng Diyos, hindi ka makakarating sa magandang lupong yan. The Lord gives, and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. All glory to God. Keep this in mind, mga kabiyaya. Promotion comes from the Lord.
Huwag mong itataas ang iyong sarili. That is Luciferic spirit. Kaya-kaya kang ibaba ng Panginoon. Kaya-kaya niyang tanggalin ng talino, talento, kakayahan mo. So never boast before the Lord kung may pagmamayabang ka, ipagmalaki mo ang magaling na Diyos sa iyo. Amen? Amen. Huwag tayong mayabang, that is Luciferic spirit. O ipagmalaki natin kung gaano kabuti, kagaling, kabiyaya ang Diyos sa atin. And let me assure you, darating ang iyong deliverance season. Amen? Your deliverance season is coming. Ang itinakdang yung para sa iyo darating. Itataas ka ng Panginoon. At kapag ginawa ng Panginoon, itinaas ka na niya sa buhay na ito, huwag kang OA. Ba't ako, Lord? Nakakaya naman. Huwag ako. I do not deserve this. Sino ba nagsabing karapat-dapat ka para sa promotion? Kapag itinaas ka ng Lord, umayos ka, tanggapin mo, stand straight, chin up, raise your hand, and praise the Lord. Because everything that you have and everything that you will have or will be is from the grace of God. All in all, you are a grace-made man and woman. Amen? Amen. Amen. Pwede po bang sabihin natin, I am a grace-made man. I am a grace-made man. Ano pag woman ka man, di ba? So, unahin muna natin. So, yung mga lalaki, pakibasa ng malakas. I am a grace-made man. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. I am a grace-made man. At sa mga babae, I am a grace-made woman. mas marami talaga ang babae. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. So, all in all, we are a grace-made man or woman. Amen? Amen. Esther. Kilala niyo po ba si Queen Esther? Yes. Queen Esther is actually similar with the story of Queen Esther. Siya po ay isang ulila mula sa pagkakatapon ng Israel sa Babylonia. Esther was unexpectedly made queen. This is a classic example of a deliberate season. God placed her there for such a time as this so she could rescue her people. Hindi po naisip ni Esther na magiging reyna siya. Bakit? She was a foreigner in the land of Persia. Katulad ni Jose, foreigner pa siya sa Egypt? Yes. Yes, and yet, isang Hebreo naging second in command in Egypt. Hindi niya magagawa yun sa sarili niya. Diyos ang makakagawa. Katulad ni Esther. Si Esther po ay foreigner. Pinalaki siya ng kanyang uncle Mordecai sapagkat siya ay ulila. Hindi niya inakalang makakasal siya kay King Artaxerxes at magiging reyna ng lupain. But you know, she was positioned there for such a time as this because that is her deliverance season. Sinadyang yugto sa buhay ni Esther upang matupad ang layunin ng Diyos na iligtas ang lahi ng Israel mula sa pagkakatapon. So if you sum it all, it is the grace of God that positioned her. Another story is the story of Daniel. Alam ko po nabahagi na to last week. So, in Daniel 6, naalala si Daniel? Yes. Anong pinakakilalang storya ni Daniel? In the lion's den. Ang yungib ng mga leyon ang nagpakita ko ng katatagan, pananampalataya, at pagtitiwala ni Daniel sa Diyos. Tama? Doon nakita yung reaksyon niya. Doon sa pangil ng mga leyon, ano yung naging reaksyon niya? Nagmakaawa ba siya? Na pigilin ang parusa? Hindi. Nanatili siyang kalmado, pinagkatiwala niya sa Diyos ang mangyayari. At bilang resulta, nakita ng mga tao yung kanyang pananampalataya. Bilang resulta, sumulat si Haring Dario ng isang decree na ang lahat ng tao ay manginig at matakot sa Diyos ni Daniel. Sapagkat ang Diyos ni Daniel, ang buhay na Diyos,
na nagliligtas at nagpapalaya. Gumagawa ng mga tanda at kababalaghan sa langit at sa lupa. At siya ang nagligtas kay Daniel mula sa kapangyarihan ng mga digmaan. Ang sabi po sa Daniel 6:28, kaya't ang Daniel na ito, si Propeta Daniel, ay pumunlad sa panahon ng paghahari ni Dario at paghahari ni Ciro na taga-Persia. Dalawang hari po ang napaglingkuran ni Daniel, si King Darius and King Cyrus. God positioned Daniel to influence these kings. Coincidence ba ito? I don't think so na coincidence ito o nagkataon lang. No, this is a deliberate season. Sinadya ito ng Diyos. Bakit? Kasi ang panahon po ni Daniel, nabuhay si Daniel noong panahon na ang Israel po ay nasa Babylonian exile. Babylonian exile, meaning yung mga Israelita ay itinatapon sa iba't ibang lugar na taga-Babylonia. Pagkatapos bumagsak ng kaharian ng Huda sa Babylonia, ipinatapon sila sa iba't ibang lugar. And this, ano nangyari? Hindi sila makabalik sa lupain. Hindi sila makabalik sa lupain. At alam niyo po ang ibig sabihin ng walang lupain, wala kang pagkakasalinlan. So, mababa ang moralidad ng mga Israelita that time. And you know, yung King Cyrus na pinaglingkuran ni Daniel ay gumawa din ng decree. Pinapayagan ng mga Hudyo na bumalik sa Jerusalem at buuin ang templo. See, Daniel's deliverance season is for a greater purpose that God only knows that time. See? Amen? Meron pong purpose sa Diyos bakit kayo nandito. At bakit ka nakaupo dyan. Amen? So wait for your deliverance season. Meron pong mga tao talaga na inilagay ng Diyos sa iba't ibang pagkakataon. Si Daniel po ang tawag sa kanya ay sa politics. So ang iba po tinatawag sa politika, ang iba sa pagnenegosyo, ang iba sa corporate world, ang iba sa pag-aasawa, ang iba sa pagsusundo sa buhay. So iba't ibang pagkakatawag. Ang iba tinawag magpastor, magturo. Bakit? Because God needs godly people there to establish His much greater purpose. At ito ang totoo mga kabiyaya, tumingin kayo sa akin. Ang bawat isang anak ng Diyos tinawag sa paglilingkod. Amen? So when God calls, be sensitive. Sabi mo sa katabi mo, be sensitive. Hindi yung wala kang pakialam dyan, nonchalant ba? Hindi po uso ang nonchalant sa church. Kaya wala kang pake. Mabala sila kung hindi nila alam. Ba't hindi ka magpaalam? Tama? Ito po ang panahon na kailangan sensitive tayo kasi malapit na kung dumating ang Diyos. Naghahabol tayo ng panahon ng oras para iba ang makarinig ng salita ng Diyos. So be sensitive to it. Alamin mo, Lord, dito ba talaga ako? Baka ikaw naman may gusto niyan, kapatid. Be very sensitive. Because the longer, makinig, because the longer you entertain or the longer you do what's not from God, the longer you postpone receiving and doing what it is. Again, be very sensitive. Kasi hanggang pinapatagal mong gawin ang hindi mo dapat gawin at kunin ang hindi mo dapat kunin, lalo mong pinapatagal yung para sa'yo. Kasalanan mo yun, kaya ka natagalan dyan. Kaya huwag matigas ang ulo. Sabi sa akin, huwag kang matigas. Be sensitive. Kasi meron pong mga delayed blessing. Mga delayed blessing. At may mga blessing na lumagpas na talaga. Bakit? Matigas ang ulo eh. Dapat dyan pinupukpok. Para medyo lumambot. Tama? Kaya maganda, nandito kayo, nakakapakinig kayo ng salita ng Diyos. Kaya walang matigas ang ulo dito, amen? Amen! Oo, lakas ng boses kayo. Amen? Amen! Dalapahan natin ang Panginoon. You will enjoy the overflow of blessing if you
if you are in God's appointed position. Kaya huwag basta-basta gusto mo na. Huwag basta-basta, pwede na yan. Ayan lang naman ang nanliligaw sa akin eh. Okay na yan. Hindi naman Kristiyano. Ayan lang naman ang offer ngayon. Okay na yan. Kahit may pasok ng linggo. Ayan lang naman ang pwedeng pagkakitaan ngayon. Okay na yan. Kahit marumi at makakatapakan ng tao. Earnestly pray to God that you will be sensitive to His positioning so that you will not prolong the deliverance season for you. And so that in your life, God will be glorified. Amen? Palapakan natin ang Ngayon si Daniel, si Esther, nung dumating sila, even Joseph, nung dumating sila sa mga crossroads na kailangan nilang mag-desisyon, panindigan nila yung pananampalataya nila, anong ginawa nila? They stepped into that position. Hindi nila prinulong, hindi sila nagdalawang isip, they stepped into that position. So, nakarating sila sa tamang panahon. Genesis 50:20, tingnan natin yung naging reaction naman ni Jose. Ito yung natanong sa utak ni Jose. Kayo, kausap niyo yung kanyang mga kapatid, kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin, ngunit inilagay ng Diyos para sa kabutihan, upang mangyari ang gaya sa araw na ito, upang mapanatili buhay ang napakaraming tao. Si Jose po, after all the pains, after all the frustrations, the heartaches, he understands that God positioned him for such a time as this. Sa panahong tulad nito, at ito'y naunawaan. Purposeful po ba? Deliberate? Sinadyang yugto para sa panahong ito. So, if you are coming out of your own pit or prison, God's grace is getting you ready for a season of impact. For a season of impact. Impact. Impactful po ba ang nangyari kay Jose? Yes. Lahat ng taga-ibang lupain lumapit sa kanya para sa pagkain. Mga kapatid, wala pong bigat kung bigla na lang pinosisyon si Jose na maging gobernador ng lupain na yun. Tama? Walang bigat, walang maturity, walang wisdom ng decision making kung basta na lang siya inilagay ng Diyos. Kaya yung mga sugat ninyo, yung mga peklat ninyo ngayon, mga tanda yan ng paghahanda, kaya hindi po yan dapat itinakain. Amen? There's no shame too great for the grace of God. Ang mga ito ay pagsubok upang hasain tayo sa gampaning inilaan sa atin ng Diyos. Mga kapatid, again, ito pong nangyayari sa atin ngayon kung may pinagdadaanan ang mahirap, minumolde po niya ng ating pagkakaan. Tama? Pinapamature ka, pinapatibay ka, pinapatatag yung boto mo, pinapatatag yung tuhod mo. Dahil bakit? Dahil kung ngayon pa lang, hindi mo na mapanindigan ang pananampalataya mo. Tulad ni Daniel, pinanindigan niya ba ang pananampalataya niya? Yes. Alam niyo po ba, ka-close ni King Darius si Daniel? Very dear friend po si Darius kay Daniel. Pero dahil nagkaroon ng decree na dapat lahat ay lumuhod kay Darius, hindi ginawa ni Daniel dahil labag yun sa pananampalataya niya. Itinatapon siya sa leon. Pero alam niyo po ba, naniniwala ako kung kaibigan sila, pwede siyang makiusap, huwag na lang. Exception na lang ako. Pero hindi po yung ginawa ni Daniel. Anong ginawa niya? Pinanindigan niya, ito ang pananampalataya ko. Hindi ako yuyuko kahit kanino, sa Diyos lamang ako yuyuko. Ano nangyari? God delivers him from the lion's den. Kaya mga kapatid, kung ngayon pa lang, hindi mo mapanindigan ang pananampalataya mo, tulad ni Daniel, sa harap ng mga taga-Persya, sa harap ng mga leon, onting invite lang ng linggo,
uma-absent ka. Onting problema, hindi ka na nagpaparamdam. Onting sina, nakakalimutan mong magdeklara. You will never be ready for that season of impact. Let me be honest with you. Huwag mong aasahan yung season of impact kung ngayon pa lang hindi mo mapanindigan yung mga pinagdadaanan. Hindi mo mapanindigan yung pananampalataya mo. Why? Because that season of impact needs deep maturity, deep wisdom, and deep conviction and commitment. Amen? So mga kapatid, you should be prepared for those little things, little humps. Maliliit na humps pa lang yan. Because the season of impact is much more than that. Mas malalaki ang mundo na susuungin mo sa season of impact. Kung hindi mo mapanindigan yung maliit na bundok, paano ka dadating sa malaki? Nandoon po ang season of impact. Amen? Amen. Ang mga pagsubok na ito ay preparasyon upang mas lumalim ang ating pagtitiwala sa Diyos. Dahil kung akala mo ngayon mabigat na ang pagsubok, mas may ibibigat pa iyan. Kaya kailangan mong pagdaanan ng level 1 na trial. Kasi merong level 2 na trial. At kapag ikaw ay nag-mature, tumigas ang iyong tuhod sa mga level na yan, you are up to a much difficult level. And in that much difficult level is where the season of impact is. The question is, mga kabiyaya, lagi natin sinasabi, anong big idea in Christ? Next season is coming. Yes, your next season is coming, but are you ready for that next season? Amen. Amen. So, kung magre-reklamo kapag may pinagdadaanan, magtiwala sa Diyos dahil ang Diyos ang laging tutulong sa atin. Sapat ang biyaya ng Diyos sa lahat ng ating problema. Sapat ang Diyos para patatagin ka sa buhay na ito. Amen. So, 3 things when grace finds you from the story of Joseph. Umupo ng matuwid at basahin. Number 1, Grace finds you in a pit. number 2, Grace stays with you in the and process. number 3, Grace positions you for the deliverance season. bago ako magtapos, definitely we will have a life application. Napansin nyo kanina, malungkot si Jose. Pero dumating na siya sa deliverance season. Masaya na siya. Kaya ganyan din tayo sa susunod. Amen? Amen. Number 1, pakibasa ng lahat. Don't let others' mistakes steal your goodness. Don't let others' mistake steal your goodness. Huwag mong hayaang ang kamalian ng iba ay nakawin ang iyong kabaitan. Alam mo, mabait ka eh. Yung katabi mo, mabait yan. Parang yung iba, nagpapapa. Mabait yan, tingnan mo ulit. Yes. Nga lang, ang mga tao sa paligid mo ay hindi mabait. Mabait ka talaga eh. Kaso napunta ka sa maling asawa. Kasalanan mo yan, yan ang pinili mo eh. Daming naniligaw sa'yo, bakit yan? Alam mo siguro ang yan, demonyo pala. Mga bagay na makaka-apekto ng lifetime mo dito, pinag-iisipan yan. Amen ba, kabataan? Bakit? Alam ko po, still yan. Kabataan, amen ba? Pilit na pilit kayo sa inyo na. Tama po ba sa mga may asawa? Yes. Oh. Nakinig kayo sa may mga asawa kasi sila yung nakakaranas niyan. Masaya ba kayo? Yes. May iba nag-guess lang kasi katabi ng asawa niya. But that is the truth. That is the truth. Na isa sa mabigat na desisyon ng pag-aasawa. Kaya hindi yan minamadali. Pinapanalangin. Amen? Huwag maliinig. Even when Joseph's brother threw him into a pit and sold him into slavery, and later, when Potiphar's wife lied
and he was jailed, he refused to lose the good God had given him. He stayed honest and kind, trusting that God's grace would carry him through every trial. See? Hindi naging masama si Jose kahit masama yung naging pinagdaan. Kaya manatiling mabait. Sabi mo sa katabi mo, manatiling mabait. Manatiling mabait. Kahit nasa kanaan ka ng mga salbahin at malupit. Because Joseph protected his good heart, he left the prison not bitter but better, ready to save nations from famine. Pagkalipas ng lahat ng pinagdaanan ni Jose, hindi po siya naging ampalaya. He became a better person. Pwede niyo bang hindi pagbilhan yung mga taga-ibang lugar? Lalo ang pinagkatiwala lang naman sa kanya ay lupain ng Egypto? Yes. Pwede niya bang pagdamutan yung kanyang mga kapatid na nagtapon sa kanya sa hukay at nagbenta sa kanya sa mga igalita? Yes. Pero hindi po naging gano'n ang tugon ni Jose. Sa kabila ng lahat, kahit ipinagdamot sa kanya yung kalayaan niya, ipinagdamot sa kanya yung panahong makapili yung kanyang tatay, ipinagdamot sa kanya yung kanyang kabataan, nanatili po siyang may mabuting puso na handang magligtas sa buhay ng nakakahalan. So number 1, don't let others' mistakes steal your goodness. Number 2, pakabasa ng lahat. Trust the process even if it takes a while. Matagal po ang proseso. Ilang taon si Jose nung siya ay ibinenta sa Midianita kung natatandaan ninyo? 70. Very good. 17 years old. Naging governor of the land of Egypt si Joseph. Siya ay 30 years old. So if you do the math, ilang taon siya tila pinagkaitan ng langit? 13 years. Yung mga mathematicians sabi dito. So 13 years. 13 years ng luha, ng sakit ng loob, ng kawalang hustisya. At si Jose po ay nabuhay 110 years. So if you minus the 13 years of pain and trial sa 110, ilan na lang? Ilang taon? 97. So 97 years ni Jose, na-enjoy niya po yung pagpapala ng Diyos. Against the backdrop of 13 years ng hirap at pighati. Kapag kinompute nyo pa yun, yung 13 years is only 11.8% ng buong edad ni Jose. Yung 97 years po ay 88.2% ng kanyang buong taon. 88.2% siyang naging masaya. 88.2% ng buhay niya naging masagana si Jose. 88.2% naging impactful siya. Aangkin mo ang 13 years against the 97. Kaya maraming iba sa inyo nagbibilang, Lord, unang taon, wala. Pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, andito pa rin ako. May pangkarin pa rin. Ilang taon si Jose? Naghintay? Baka sa ikalabing-3, wala ka nang bayan. Kaya, bawal inip. Bawal inip. Kasi maganda ang panahong itinakda ng Diyos sa iyo. Amen? Si Jose po, 88.2% ang buhay niya masaya siya. Aanin mo yun sa 11.2%. Yung 11.2%, hinasa ang Panginoon kanyang pagkatao. Hindi siya magiging Jose kung hindi rin dumating yung 11.2%. So all in all, the good and the bad, kasama natin ang Diyos. May purpose ng Diyos para sa iyong impact. Amen? Amen. So let me assure you, kung may pinagdadaanan ka, mahirap, mabigat, masalimuot, dadaan lang yan. It came to pass. Mas mahaba mong ma-enjoy ang pagpapala ng Diyos because you are up to a greater deliverance season. Amen? Amen. The waiting, the unanswered prayers, and the in-between, it all serves a purpose. So trust the process. Amen? Amen. The sorrow may last through the night,
but His joy comes in the morning. And in that morning and every day, you will enjoy the blessing and favor of God. So trust the process. Bawal Amen. So number 1, don't let other mistakes steal your goodness. Number 2, trust the process even if it takes a while. And number 3, pakibasa ng lahat. Step into the purpose God has designed for you. When you sense God opening doors, even if you can trace every step, have the courage to walk through them and embrace the mission He has designed for your life. Have faith. Amen? Kahit hindi mo malaman, katulad ni Abraham, hindi niya alam saan siya dadalhin mula sa Ur of Chaldees. Tama? But he just take that leap of faith. Si Jose, ganun din. Hindi niya alam kung masama yung pakahulugan ng panaginip ng paraon. Kasi ang kapag hindi nagustuhan ng paraan yung sasabihin, pwede siyang patayin. And yet, he said it anyway. Kasi yun talaga yung sinasabi ng Diyos na nagbigay sa kanya ng talinong magpakahulog ng mga panaginip. And even Esther, even Gideon. So, have faith. Kahit hindi mo nakikita ang kasunod na step. Tama? Kahit hindi mo alam kung malalim ba ang bangin. Pag sinabi ng Diyos, humakbang ka. Humakbang ka. Have faith because faith always works even if everything fails. So stand on the positioning of God, step into that purpose, and you will see grace is greater than all, and grace is always amazing. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Life application. Pakibasa ng lahat. Number 1. Don't let others' mistakes steal your goodness. Number 2. Trust the process even if it takes a while. Number 3. Step into the purpose God has designed for you. Amen. So that is our life application. Remember, grace finds you even if you are in a pit. It stays with you in the process and positions you in a deliberate season. Believe, our big idea, in Christ, My next season is coming. let us pray. Panginoon, dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkat ang bawat isa dito ay itinakda